Abang na abang ang mga manunood sa magiging resulta ng karera, at sa dami ng mga taong nasa may tapat ng finish line ay aksidenteng nasagi ng isang lalaki ang batang umiinom ng tubig. Nabitawan ng bata ang bote at gumulong iyon papunta sa kurso. Nang mga oras na iyon ay nasa huling 100 metro na lang si Kamari, at dahil siya pa rin ang nangunguna ay lagay na ang loob niya na siya ang mananalo. Ngunit pilit na humabol si Izumaida hanggang sa nagawa nitong pantayan si Kamari sa eksaktong huling kurbadang daan, at ngayon ay nasa 80 metro na lang sila. Pero laking gulat ni Izumaida nang makita ang bote ng tubig na nakaharang sa kanyang tapat kaya agad itong umisip ng paraan. Naalala niya ang ginawa noong pagsalubong ni Tadakoro at Naruko sa mga nakaharang na kon sa daan, at naisip niya na ganun din ang gawin ngayon dahil wala na siyang panahon para iwasan ang bote. Ngunit biglang dumulas sa plastik na bote ang hulihang gulong ng kanyang bike dahilan para muntikan na siyang matamba. Mabuti na lang at nakontrol niya ang kanyang bisikleta at pagkatapos ay pumedal siya ng mabilis para muling makahabol kay Kamari. Kasabay ng matindi nilang laban ay ang malalakas na hiyawan ng mga manunood, at habang nagaganap iyon ay naalala niya kung paano siya umiyak noon sa tabi ni Arakita dahil second place lang sila. Natigilan lang siya noon nang sabihin sa kanya ni Arakita na ang pag-iyak tungkol sa pagiging second place ay trabaho nila, at kung maulit man umano sa susunod na taon ang pagiging second place ni Izumaida ay doon na lang ito umiyak ng todo. Dagdag pa ni Arakita na hindi pa naman umano tapos ang mga resulta nito kaya bumawi na lang ito sa susunod na taon. Sa kasalukuyan ay ginamit yun ni Izumaida bilang inspirasyon para ipanalo ang team ng Hakone Academy. Ibinigay niya ang kanyang buong lakas sa pagpadyak ng mabilis hanggang sa magawa niyang maipanalo ang laban. Masayang masaya si Izumaida dahil sa wakas ay nabawi na nila ang trono sa pagiging kampyon, at ganoon din naman ang mga taga-suporta nila na siyang nagturo sa kanya na naroon si Shinkai. Hindi makapaniwala si Izumaida na nanood ang dating ka-team at kapwa sprinter na si Shinkai, sabay naalala niya ang lahat ng hirap niya noon na ngayon ay napalitan na ng ginhawa. Habang inaabot ni Izumaida ang kamay ni Shinkai para makipagkamay ay tinatanong niya rito sa kanyang isip kung nasa tamang landas ba siya, at kasabay niyon ay sinasabi naman ni Shinkai sa kanya ring isip na masaya siyang kay Izumaida ipinagkatiwala ang numero 4 at ang pagiging kapitan, at si Izumaida rin umano ang karangalan ng Hakone Academy. Habang patuloy na pumapadyak si Izumaida ay lumingon siya muli kay Shinkai habang sinasambit sa kanyang isip ang pasasalamat niya rito, at doon ay nagulat siya nang tumuro iyon ng kapaupo sa kanya na ibig sabihin ay humahanga ito sa kanya. Samantala, dismayado naman si Kamari sa kanyang pagkatalo, lalo na at buong akala nito ay siya na ang mananalo pero nagawa pa rin umanong makahabol ni Izumaida. Hindi rin nito akalain na lalampas ang mga muscle ni Izumaida sa kanyang inaasahan na inakala niyang nabasa niya na. Nakangiting itinuwid ni Izumaida ang kanyang katawan sabay tanong kay Kamari kung nais ba nitong mahawakan ang mga muscle niya. Wala na umanong pakialam si Izumaida sapagkat tapos na naman ang kanilang karera. Bagamat gustong-gusto nga yung gawin ni Kamari ay tumanggi ito sapagkat gumawa umano iyon ng tuntunin na hihipuin niya lang yun kung siya ang unang makakatawid sa linya. Dahil doon ay hinangaan ni Izumaida si Kamari sa pagiging magaling na atleta, sabay sabi sa kanyang sarili na kung ipagpapatuloy ni Kamari ang pagbibisikleta ay maaring sa huli ay maging banta ito sa Hakone Academy. Gayunpaman, mas nag-focus na si Izumaida sa karera dahil maya-maya lang ay papasok na sila sa bahagi ng bundok kung saan ang mga climber naman ang maglalaban-laban. Samantala, tuwang-tuwa pa rin ang ibang mga taga-Hakone sa pagdating ni Shinkai pero nagulat ang mga ito nang malaman na naroon din pala si Fukutomi na piniling hindi na magpakita kay Izumaida. Binati ni Fukutomi ang galing na ipinamalas ni Izumaida kaya sinabi ni Shinkai na matutuwa si Izumaida kung iyon mismo ang makakarinig yun mula kay Fukutomi, ngunit para dito ay hindi dapat purihin ang kapitan ng Hakone Academy. Dahil likas na kay Fukutomi ang pagiging strikto ay iniba na lang ni Shinkai ang usapan at sinabing balita niya ay darating din iyon ngayon. Sinabi ni Fukutomi na nakatanggap siya ng tawag mula doon na sa ibang parte iyon manunood. Sa may linya ng resulta ng kabundukan, naroon ang pinag-uusapan ng dalawa na si Tudo para abangan kung sino ang magmamana ng titulo niya bilang hari ng kabundukan. Samantala, nakalabas na sa Shizuoka Asawa Tunnel ang dalawang nangungunang team, ang Hakone Academy na sinusundan naman ng Kyoto Fushimi, at sa likod ng mga ito ay naroon ang nag-iisang taga-Soho Kohai na si Naruko. Pinipilit nitong sabayan mag-isa ang bilis ng takbo ng dalawang team, at sinusubukan din nitong magtago sa likod ni Kiriya para makaiwas sa hangin pero iniiwasan siya nito. Nang mga oras ding iyon ay medyo napapagod na ang mga binti ni Naruko sa banayad na ataking iyon pero kahit ganon ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya magpapatalo. Gayunpaman para kay Naruko ay mas magiging madali sana kung makakahabol na ang kanyang mga ka-team pero hanggang ngayon ay hindi pa ng mga iyon nararating ang tunnel. Halos mawalan na ng pag-asa si Teshima habang nagpapalitan sila ni Onoda sa pagdadraft, lalo na at nang lumampas sila sa feed zone ay sinabi sa kanila ni Miki na 5 minuto at 10 segundo silang nahuhuli mula sa mga nasa unahan. Pero kahit ganoon ay mangiyak-ngiyak na isinigaw kanina ni Sugimoto ang pagtitiwala nito sa kanila na makakahabol sila, kaya ngayon ay sinabi ni Teshima sa kanyang sarili na kailangan niyang makaisip ng paraan sa sitwasyon nilang iyon. Maya-maya pa ay nagulat sila nang makita nila ang pagdating ng humahabol na team ng Kumamoto Daiichi.
Sinabi sa kanila ni Ice na mukha umanong mabagal ang pagtakbo ng Sohoku High ngayon, sabay ipinagmalaki nito ang ginawang paspusang pagsasanay noon ng team nila kaya ngayon ay may laban na umano ang mga ito. Dagdag pa ni Ice na hinayaan na lang nila sa mga taga-Kyoto at Hakone ang sprint, at sinadya nilang magpahuli na iwan ang pangkat dahil kung umalis umano sila ng maaga ay matutulad lang sila kina Teshima na nagkawatak-watek. Nagpatuloy ang mga sinasabi ni Ice nang biglang sabihin ni Teshima na bakit hindi na lang sila magtulungan para mabilis nilang marating ang unahan. Nang marinig iyon ay napatunghay si Imaizumi, ngunit tumanggi si Ice dahil sa ginawang panloloko ni Midosuji sa mga ito nung nakaraang taon kaya wala na itong tiwala ngayon. Naalala ni Onoda ang pangyayaring iyon habang si Imaizumi naman ay muling nawalan ng pag-asa na makakahabol pa sila. Bago tuluyang umarangkada ay binalaan ni Ice ang tatlo na bumibilis na ang takbo ng pangkat sa likod, kaya kung magpapatuloy umano ang ganoong kabagal na takbo ng mga ito ay hindi malabong maya-maya ay lumuni na sila ng mga iyon. Dahil doon ay mas lalong inisip ni Imaizumi na nagkamali talaga siya ng desisyon, nang bigla silang mapatingin kay Onoda sapagkat sa kabila ng sitwasyon nila ay nagagawa pa nitong tumawa. Tinanong ito ni Teshima kaya agad na humingi ng paumanhin si Onoda sa kanyang pagtawa at sinabing hindi niya lang mapigilan na matuwa habang iniisip ang sinabi ni Ice na malapit na sa kanila ang pangkat. At ayon naman umano sa ipinakitang board ng referee ay may dalawang siklista ang nauuna sa pangkat, kaya iniisip umano ni Onoda na baka sina Aoyagi at Kaburagi ang mga iyon. Kapag nagawa umanong makahabol ng dalawa ay sigurado si Onoda na magiging mas mabilis na ang takbo nila dahil magiging 5 na sila. Dahil doon ay mistulang nagkaroon ng pag-asa ang dalawa pero sinabi ni Onoda na iniisip niya pa lang naman iyon at wala pa umanong kasiguraduhan kung sina Aoyagi nga ang tinutukoy na nauuna sa pangkat. Bigla namang napagtanto ni Teshima na bilang kapitan ay hindi siya maaaring umasa sa ganoong klase ng iniisip lalo na at kanina pa niyang iniwan ang dalawa, kaya sinabi nito kay Onoda na huwag nang tumingin sa likuran at mas bilisan na lang ang pagpadyak dahil kailangan nilang makahabol sa mga taga-Hakone at Kyoto. Ngunit nagulat ang dalawa nang makitang nakangiti si Onoda habang tumutugon kay Teshima, kaya nang makapagpalit ng pwesto ay muling tinanong ni Teshima si Onoda. Doon nito ipinaalala na nangako si Aoyagi na babalik umano iyon kasama si Kaburagi, kaya iniisip ni Onoda na nalagpasan na ng dalawa ang 7 balakid na sinabi kanina ni Teshima, at patungo na umano ang dalawa sa kanila ngayon. Natawa na lang si Teshima at sinabing masyadong positibo si Onoda, sabay tanong kung paano pa umano makakahabol ang mga iyon gayong mas binibilisan pa nila ang takbo para makarating sila sa unahan. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Onoda sapagkat mula umano nang lumabas sila sa tunnel ay pababa na ang daan, kaya makakahabol umano ang dalawa bilang mga sprinter naman ang mga iyon. Samantala, ng mga oras na iyon ay mabilis naman ngang pumapadyak ang dalawa pero duda pa rin talaga si Teshima kahit na matagal na rin itong nakasama si Aoyagi, kaya sinabi nito sa dalawa na mas bilisan pa nila. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Teshima nang marinig mula sa mga manunood na may dalawang siklista na humahabol sa kanila. Nung una ay inisip ni Teshima na baka taga-ibang team ang mga iyon pero nang tawagin siya ni Onoda para patinginin sa likod ay nagulat siya at sinabi sa sarili na ang mga hiling na matagal nang ginawa ay natutupad pala umano minsan. Naalala niya noong first year pa lamang sila na pareho silang nangangarap na makasali sa Inter-High at gagawin umano nila iyon kapag third year na sila. Sa pagdating ni Aoyagi ay nabuhayan ng loob si Teshima at naiyak pa ito sa tuwa dahil ang buong akala nito ay hindi na makakabalik ang mga iyon. Noon pa man ay malaki na ang pasasalamat ni Teshima kay Aoyagi dahil nakilala niya ito nung araw na aayaw na sana siya sa pagbibisikleta, at ito rin ang palaging nagpapalakas ng loob niya hanggang sa maging 2-man team sila. Tuluyan ang nakumpleto silang 5 at doon ay agad na ikinwento ni Kaburagi kung paano siya tinulungan kanina ni Koga. Doon din nalaman ni Kaburagi ang katotohanan na nagpaiwan talaga si Aoyagi para sunduin siya, bagay na labis na ikinagulat niya. Halos mautal si Kaburagi sa pagsasalita para sabihin na malaki pala ang utang na loob niya kay Aoyagi, at napahiya rin ito dahil kung ano-ano ang nasabi niya kanina dito. Samantala, nakipagkamay naman si Teshima kay Aoyagi bilang pasasalamat sa muling pagbabalik nito, at pagkatapos ay pinapwesto na niya sa unahan ang mga sprinter para simulan na nila ang pag-arangkada, nang sa gayon ay makahabol sila sa mga nauunang team.